Tayo pong manalangin. Lord Jesus, salamat po Panginoon sa gabing ito na kami po ay muli magkakasama online. Salamat o Jesus na kayo pong aming tagapagturo. At alam namin, O Father God, na yung mga salita na aming matututunan ay magkakaroon ng buhay ng kapangyarihan sa bawat isa po sa amin. Lord, katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God, kung ano man yung mga issues, problems, and concerns namin, patuloy nga na nililay doon po namin ito at your feet. Sa inyo, Lord God, ang papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating topic 154, Am I my brother's keeper? Kukuhanin po natin yung ating text sa Genesis chapter 4. Ito pong sinasabi ng Genesis chapter 4 verse 9. Then the Lord said to Cain, Where is your brother Abel? I don't know, he replied. Am I my brother's keeper? So yun yung title po natin tonight, Am I my brother's keeper? So ang nagsalita po dito ay si Cain. Sa Tagalog, tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? So as you know, magkapatid itong si Cain at saka si Abel. Tinugdan ng Lord yung alay ni Abel kumpara kay Cain. Kaya dahil sa selo, sa jealousy nitong si Cain, pinatay niya etong kapatid niyang si Abel. Kaya hinahanap ngayon ng Panginoon, although alam naman niya, all-knowing God yung ating Diyos, tinatanong niya ngayon si Cain kung nasaan yung kanyang kapatid na si Abel. And then yung sagot nga ni Cain, bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? In the world where we live today, yung konsepto ng being responsible for one another is more relevant than ever. Kahit nga sa politics na lang 'di ba? So napakahalaga na sana mga brothers keeper din yung ating mga i-elect na merong heart talaga sila to serve the nation, to serve the people. So even in our community, 'di ba? Even in our workplace. So tayo man, sana tayo tonight na nakikinig ng salita ng Diyos. So tinuturuan tayo ng verse for us to be responsible for other people as well. Yung story ni Cain at saka ni Abel, sa binasa po natin sa Genesis chapter 4, it is basically one of the earliest accounts na hina-highlight yung kahalagahan ng responsibility na ito. Cain's rhetorical question, Am I my brother's keeper, has echoed throughout history, challenging us to reflect on our duty towards our fellow human beings. Siguro hindi na naman po bago yung story ni Cain at saka ni Abel. Alam natin na sila po ay mga anak ni Eva at saka ni Adan. And then naririnig na natin tong Am I my brother's keeper. Pero tonight, nire-remind tayo ng salita ng Diyos na patuloy tayo mag-reflect na tayo pala may responsibility, tayo pala meron tayong accountability doon sa ating kapwa, lalo na sa mga malalapit sa atin, mga tao na meron tayong sphere of influence. Yan. Genesis chapter 4 narrates the tragic story of the first family after the fall of Adam and Eve. So alam natin na during that time, pinaalis na si Adan at saka si Eva doon po sa Garden of Eden. Kasi nga nagkaroon na sila, kumain sila nung ipinagbabawal na fruit from the tree of knowledge of good and evil, di ba? Cain, the firstborn son, and Abel, his younger brother, nangyari dyan, they offered sacrifices to God. And then as I have said earlier, Abel's offering was accepted, but Cain's was not. So syempre, kung ikaw man yun, may heart ka naman to offer, 'di ba? Pero hindi kinalugdan ng Panginoon yung offer mo. So nagkaroon siya ng feel of rejection. At dahil doon nagkaroon siya ng pakiramdam na jealousy, anger, and ultimately the murder of Abel by Cain. So nagkaroon siya ng 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 evil desire na patayin yung kanyang kapatid dahil sa selos, dahil sa galit, 'di ba? The conversation between God and Cain after the murder gives us deep insights into our responsibility towards one another. So hindi naman literal na pinapatay natin yung ating mga kapatid, 'di ba? Pero maaring sa ibang bagay sa pamamagitan ng ating mga salita, ng ating pag-iisip, minsan ng ating mga maliliit na bagay na ginagawa. So minsan nasasaktan din natin yung mga tao na nakapaligid sa atin. So we should be responsible for them. So ito yon. So nakita natin dito yung inoffer nitong si Abel kinalugdan ng Lord. So tinanggap ng Lord yung kanyang offer, pero yung kay Cain nga ay hindi. Abel was a keeper of sheep.
So yung kanyang inihandog sa Panginoon ay yung kanyang alagang tupa, and Cain a worker of the ground. So syempre sa ground, yung mga halaman, yun yung inoffer naman nitong si Cain. And then nakita nga natin na kinalugdan ng Lord yung offer ni Abel kumpara kay Cain. At dahil doon, pinatay nitong Cain si Abel. So, 3 lessons ang gusto kong ituro sa atin tonight. Point number 1, responsibility for each other's well-being. Yan, minsan nasa-set aside natin to eh. Kasi minsan nagiging focus tayo sa sarili natin, di ba? Minsan focus na lang tayo sa family natin, kung tayo ay meron ng mga anak, di ba? Sa mga anak na lang natin, or kung tayo ay single, sa mga magulang, sa mga kapatid natin, di ba? Pero minsan nasa-set aside natin to be responsible also for other people around us, di ba? When God asked Cain about Abel's whereabouts, Cain replied, I do not know. Am I my brother's keeper? So this question was an attempt to evade responsibility. But it serves as a powerful reminder that we are indeed responsible for each other's well-being. So again, nire-remind tayo na responsible tayo to care, to love for other people as well. Remember, yung commandments ng Lord, di ba sinamarize niya? Sinamarize niya to love God and to love others as we love ourselves. So tinuturuan tayo ng Lord na mahalin ang ating kapwa. At ang ating kapwa, hindi lang naman talaga yung mga tao na nagmamahal sa atin, di ba? Even yung mga undeserved, we feel undeserved person or people, mga tao na nakasakit sa atin, mga tao na mukhang hindi ka mahal-mahal. So they also must be loved. Kasi ang instruction ng Lord is for us to love them as we love ourselves. So ito nga yung story, nakita natin, pinatay ni Cain itong kanyang kapatid na si Abel dahil sa selos. Ayan. Another example nito yung Good Samaritan. So lagi natin itong nababanggit sa ating mga Bible studies sa Luke chapter 10 verses 25 to 37. So Jesus' parable emphasizes the importance of caring for others regardless of who they are. Diba dito yung Good Samaritan, hindi na tiningnan yung kanilang cultural differences. Diba? Nung isang tao na nangangailangan ng kanyang tulong. Diba? So the Samaritan's actions demonstrate that being a keeper means taking action to help those in need. So hindi siya nag-atubili na tulungan yung tao na nangangailangan. So ito nga yun. 'Di ba? So nakumpara siya dun sa other people na dumaan, yung mga pare, mga Levites, pero nakita natin na ang nagpakita talaga ng pag-ibig sa kanyang kapwa itong Good Samaritan na ito. Point number 2. Tandaan natin, merong consequence ang pag-neglect natin ng ating responsibility. 'Di ba? Sabi diyan, ako pala ay brother's keeper. Pag pala hindi ko pinerform or ginawa yung aking dapat gawin sang-ayon sa kalooban ng Lord, sabi diyan, meron palang consequences yon. Katulad na nangyari kay Cain. Cain's punishment, nakalagay po yan sa Genesis chapter 4 verses 11 to 12. God punished Cain for his crime, making him a wanderer on the earth. So, pinaalis etong si Cain dun sa piling ng kanyang mga magulang, and then nagwander siya on the earth, diba? So this shows that neglecting our responsibilities towards one another can also lead to severe consequences. So syempre marami pong consequences yan kapag hindi po natin ginagawa yung dapat po natin gawin. An example niyan yung rich man and Lazarus. So babasahin po natin tong verse na to. Makikita po natin ito sa Luke chapter 16 verses 19 to 31. The rich man neglect of Lazarus at his gate led to his eternal separation from God. Alam niyo ang tindi nito. Normally ginagamit natin tong verse na ito kapag pumupunta tayo sa salamay, 'di ba? Then sineshare natin tong word of God na ito. Pero this story also illustrates the eternal consequences of ignoring our duty to help others. Tingnan, basahin natin. Sa Lucas 16:19 to 31, ang mayaman at si Lazaro. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. So hindi po masama na maging masagana tayo. Kalooban din naman ng Lord na i-bless tayo financially, i-bless tayo physically. Hindi naman sinabi ng Lord na pag mayaman ka, hindi ka nakarapat dapat na lumapit sa Panginoon. Hindi po yung ganun. Pero sabi ng verse 20, may isa namang pulubi na nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman.
So magkaiba yung sitwasyon ni Lazarus kumpara dun sa isang mayamang lalaki, 'di ba? Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman at do'y nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. So 'di ba? So andun siya kasi um, nag-aabang siya na sana kahit merong tira-tira, kahit may mga mumuman lang para meron siyang makain, 'di ba? Sabi ng verse 22, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. So, ang nangyari ng verse 22, yung mayaman at saka yung pulubi parehong namatay. So, tayo lahat ang destination naman natin talaga, we're gonna die. Pero malinaw na sinabi ng Bible, dalawa lang yung pupuntahan natin. Pupunta ka ng langit or pupunta ka ng impyerno. Walang purgatory sa Bible. Kahit i-search mo po, walang purgatory sa Bible na kailangan kang ipag-pray para pumunta ka ng langit. Hindi, i-judge ka na dito here on earth. Kung tinanggap mo si Jesus Christ na Lord and Savior of your life, pupunta ka ng heaven. Kung hindi mo naman siya tinanggap na Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, pupunta ka ng impyerno. Yan, di ba? So dito, pumunta ng heaven, syempre, si Lazarus kasi tinanggap niya si Jesus Christ na Lord and Savior ng kanyang buhay. Pero alam naman natin dito na yung mayaman, hindi niya tinanggap si Jesus Christ na Lord and Savior ng kanyang buhay, kaya napunta siya sa impyerno. Habi dito, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Kasi si Abraham nasa heaven na po. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, ayan. So ang nagdurusa dun sa daigdig ng mga patay, nasa impyerno yung mayamang lalaki, di ba? Natanaw ng mayaman si Lazarus sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro, di ba yung pulubi dati, inuutusan na ngayon na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Praise the Lord, magkakasama tayo tonight. Naniniwala ako na lahat po tayo ay pupunta ng langit kasi si Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. So hindi natin ito mararanasan. Sabi ng verse 25, ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buong buhay nung ikaw ay nasa lupa. So ito, ang ibig sabihin nito nagpapasasa too much dito sa lupa. Hindi, sabi ko hindi masama maging mayaman. Kaya lang dahil sa kanyang sobrang kaabalahan, sa sobrang niyang kayamanan, hindi na siya nagkaroon ng oras ng panahon para sa Panginoon. Kaya nga minsan na-challenge tayo dyan di ba? Kahit busy tayo, salamat sa Lord, nagbibigay tayo ng oras ng panahon sa Panginoon kasi alam natin na ito yung mahalaga. At si Lazaro naman ay nagtitiis or nagtiis ng kahirapan. So balit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin. Kahit ang mga nararito, tinyo ay hindi makakapunta dyan at ang mga narariyan ay hindi makakapunta rito. So eternal judgment na yon. So kahit na ipag-pray ka, namatay ka na, ipag-pray ka, nasa impyerno ka para pumunta ka ng langit, hindi. Walang power ang prayer mo kapag na-judge ka na. Kaya habang nabubuhay ka dito sa mundo, make the best out of it. Maglingkod ka sa Panginoon, maglaan ka ng oras ng panahon sa Panginoon, umattend ka ng mga Sunday services, umattend ka ng mga Bible study, manalangin ka, mag-worship ka, di ba? Habang nag-i-enjoy ka rin dito sa mundo. Hindi naman sinabi ng Lord na huwag ka na mag-aral, huwag kang magtrabaho, huwag kang mamasyal, huwag kang magpakasaya, di ba? Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ang ganda ng intensyon. Siguro, dahil hindi niya alam, 'di ba? Baka iniisip niya sana yung kanya mga kaibigan, mga kapamilya niya maligtas man lang, 'di ba? Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moses at ng mga propeta, iyon ang kanilang pakinggan. Alam nyo, totoo yan. Minsan, sineset aside natin, ang dami nag-i-invite sa atin, ang dami nag-share sa atin ng Word of God. 'Di ba? Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila, tatalikuran ng kanilang makasalanan. Tingnan ang ganda ng sagot sa verse 31. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan,
ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, referring to the Word of God, referring sa pinag-aaralan natin tonight, na sineshare natin lagi, hindi rin nila paniniwalaan kahit aksang patay na muling nabuhay. Amen? Ayan, so ito. So sana katulad po ni Lazaro, kahit na siya ay nagtitiis, naghihirap, so pinili niya pa rin na maglingkod sa Panginoon at dahil doon nagkaroon siya ng eternal life, ng buhay na walang hanggan, kapiling ang Panginoon. Point number 3 natin. So ang reminder dito, dapat tayo po ay brother's keeper. Huwag natin tularan yung mayamang lalaki na to na walang pakialam dun sa in need na si Lazaro. Point 3 natin, yung last point po natin, restoring broken relationships. Example nito, si Joseph at saka yung kanyang mga kapatid sa Genesis 45:4-15. Despite the harm his brothers caused him, Joseph chose to forgive and restore his relationship with them. He became his brother's keeper by providing for them during the famine. 'Di ba? Ang tindi ng love na pinakita dito, forgiveness na pinakita ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Siya pa yung naging way para ma-restore yung kanilang relationship sa kanyang mga kapatid. And then sabi diyan, naging brother's keeper siya, na hindi niya hinayaan na malipol ang Israelites dahil sa tagutom, kundi naging sandigan nila si Joseph para sila po ay mabuhay. Ayan, dahil kaya po pinalipat ni Joseph sa Egypt ang kanyang mga pamilya. So ito po yan. Naging prime minister na dito si Joseph, as we know. Another example nito, yung prodigal son sa Luke chapter 15 verses 11-32, diba? The father in this parable shows unconditional love and forgiveness to his wayward son. So nire-remind tayo na ganun din. Sana kapag magpapatawad tayo, iibig tayo sa ating kapwa, walang patakaran, walang kondisyon na mamahalin kita, papatawarin kita kapag ginawa mo to, 'di ba? So hindi ganoon, walang limit. This act of restoration highlights the importance of mending broken relationships and being a keeper to those who have wronged us. So sana ganun, ikikip pa din natin, napapahalaga natin yung relationships. Hindi yun dahil sa nagkamali siya sa'yo, di mo na siya pinatawad, and then pinalayas mo na siya sa buhay mo. So dapat mag-show tayo ng unconditional love and forgiveness, katulad ng ginawa ng father na ito sa kanyang wayward or prodigal son. 'Di ba, nung bumalik yung kanyang anak, hindi niya sinumbatan yung kanyang anak, kundi nag-show siya ng forgiveness, ng unconditional love. So that's the same love na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. So the story of Cain and Abel serves as a timeless reminder of our responsibility towards one another. We are called to be our brother's keeper. We are called to take good care each other and restore. Kung may mga broken relationships, restore that. Neglecting this responsibility can lead to dire consequences, both in this life and even in the next. Tinutukoy diyang next, syempre, yung buhay na walang hanggan, which is the most important part of our life. Diba? Kasi dito, tayo po ay traveler lang. Hindi naman talaga tayo taga-earth, tayo po ay taga-heaven. So as we reflect on the story of Cain and Abel, it's evident that we are indeed our brother's keeper. In our daily lives, sana simulan natin ito. This means being mindful of those around us. So we could offer support and actively seek ways to help those in need. Kahit sa maliliit na bagay, hindi naman kailangan ng malalaking bagay or tremendous things yung gawin natin to other people, di ba? Giving time to them, praying for them, making yourself available for them, simple act of kindness. It challenges us to move beyond indifference and embrace a spirit of compassion and responsibility. Whether it's a simple act of kindness or a significant sacrifice, being our brother's keeper calls us to demonstrate God's love through our actions. So by doing so, we fulfill our divine duty and contribute to a more caring and just world. Imaginin mo na lang kung ganun yung ating mundo. 'Di ba? Even in the Philippines man lang, kung lahat ay caring, kung lahat ay merong hustisya, may pag-ibig, 'di ba? That's a wonderful world, 'di ba? Wonderful Philippines. So let us strive to be our brother's keeper. Magsimula po ito sa atin, reflecting God's love and compassion in our actions every day. Panginoon, salamat o Jesus for tonight that we are our brother's keeper. Alam namin, Lord, na marami kaming natutunan at naniniwala kami na tuturuan at tutulungan nyo kami na patuloy na makalakad sang ayon sa inyo pong kalooban.
Alam namin, Lord God, na mahal niyo pong bawat isa po sa amin, O Jesus Christ. At dalangin namin na maging extension din kami ng love, ng grace to our brothers and sisters. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.